TESDA Scholar noon, successful na ngayon. Yan ang napatunayan ng ilang mga naging benepisyaryo sa mga programa ng ahensya. Kaya naman ang TESDA, mas pinaigting pa ang kanilang serbisyo para sa mga scholar. Yan ang tinutukan ni Juan Antonio. Isa si Sheila Bawar sa mga dating OFW na nagtatrabaho sa Doha, Qatar noong 2008 bilang isang private tutor at lady driver. Nahikayat raw siyang magbalik sa Pilipinas para sumubok sa TESDA matapos makita ang mataas na demand abroad ng hotel and restaurant industry. So sabi ko, how come na pwede ako maging barista or nagwo-work yan in hotel and maging manager eventually? So pag uwi ko sa Pilipinas, may nakapagsabi sa akin, nakikita mo yung along highway kasi taga Muntinlupa ako eh. Sabi niya, yeah, doon sa expressway. Alam mo, skills yun eh, pwede ka mag-training doon. So nag-walk-in po ako noon. Pero hindi na siya umalis sa bansa matapos mag-aral sa TESDA dahil siya na ang nagtuturo sa liquor and beverage course ng TESDA. Nakita rin niya ang kahalagahan ng maayos na pasilidad at certifications na binibigay naman sa mga TESDA scholars na kinikilala na rin sa ibang bansa. Maraming iba't ibang istorya eh. Meron ako nung unang turo ko nung 2010, nakapagtrabaho agad as barista. Within 15 days of training pa lang dati noon sa community. But imagine mo, nakapag-work siya as barista. Meron nag-reach out ngayon sa akin. Sabi niya, ma'am, dahil dito sa certificate na to, nakapag-work agad ako sa abroad. Nasaksihan ko po yung mas maraming mga graduates, lalo na mga kababaihan at mga magulang, mga nanay, na na-empowered at nagkaroon ng sarili nilang livelihood at kabuhayan talaga. Marami po. Nakatulong din ang GSM Bar Academy para ma-inspire ang mga TESDA scholars sa paggawa ng mga beverages na proudly Philippine-made ang mga ingredients katulad ng ube coco gin at Smile and Spirit na tanging sa TESDA lang matitikman. Naniniwala naman si Engineer Ryan Lianto, trainer sa plumbing facility ng TESDA, na malaki ang may tutulong ng facility para mag-level up ang mga TESDA scholars. Ito po ay natututo sila na i-apply po nila yung kanilang mga natutunan sa kanilang mga bahay, or if meron naman po silang mga nakukuhang mga project, and maganda rin po itong guide sa kanila sa kanilang pag-a-apply ng trabaho. Sa katunayan, kinilala bilang Platinum ng Asia Pacific Accreditation and Certification Commission ang TESDA Women Center. As you can see, our facilities, many of them are done in partnership with industry, so that we can ensure that we have the best facilities that can train our learners and our workforce to as close as possible to industry standards and industry context. Patuloy ang pag-upgrade sa facility ng TESDA sa tulong na rin ng mga private partners. Kami po ay humihingi ng tulong sa aming mga industry boards, sa aming mga partners in the private sector na sabihin ho sa amin. Kasi sila naman ang nagva-validate ng lahat naming training regulations. Dumadaan po lahat yan sa industry board so that the industry can validate na ito pa rin ang kailangan nila. Tunay na maganda ang Pilipinas dahil bukod sa mga TESDA scholars na ipinagmamalaki hindi lamang dito sa Pilipinas, kung hindi maging sa ibang bansa, ipinagmamalaki rin natin ang ating mga lokal na produkto katulad na lamang nitong ube coco gin na gawa sa ube, niyog at gin na gawa ng ating mga TESDA scholars. Juan Antonio, IBC News.